At mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa puntong ito ng ating humbalitaan, dakuan natin mismo ang Senado at kapiling natin sa linya ng komunikasyon si Senate Deputy Majority Leader Senator Risa Ontiveros. Magandang umaga po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Madam Senator. Thank you po at magandang umaga po sa inyo, Bombo Dennis, Bombo Everly at ating mga tagapakinig. Unang-una, congratulations bago ko Salamat dakuan po. yung iba pang mga kumbaga hard stuff ika nga no. Nagulat Apo. ba kayo dun sa nangyari hong change of leadership diyan ho sa Senado at kayo ay nasa majority group na ho ngayon, kasama niyo po yung 15 senador na sumuporta dito kay Senate President Vicente Tito Soto III. Hindi naman po ako nagulat, Bombo Dennis, dahil bahagi nga po ako ng dumaraming bilang naming mga senador na gustong suportahan ang liderato ni ngayon Senate President Tito Soto para pamunuan yung aming chamber. Bagamat parang hanggang ngayon medyo surreal pa rin ito, pero masayang-masaya po ako at nadadagdagan po ng pag-asa para sa aming patuloy na pagtatrabaho moving forward. Okay, i-check ko lamang po, Madam Senator, kung buo na ho ba yung line-up ng mga committee chairmanship sapagkat ito yung Mhm. isa sa very critical sapagkat may mga nasimula na pagdinig and of course, Opo. kailangan natin mag-move forward, ika nga, Madam Yes. Senator. Opo, ay magpapatuloy po yung lahat ng mga pagdinig na iyan. Kasama na po yung pagdinig, investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee doon po sa Nation Underwater, ano po, yung privilege speech ni Senator Ping Lacson, Floodgates of Corruption. Kasi committee system naman po kami sa Senado. So yung mga nasimulan na ng mga dating liderato sa Senado man o sa bawat komite, ay magpapatuloy po. Ganon din po yung mga inihain namin mga panukalang batas, investigasyon sa iba pang mga resolusyon. Siyempre, yung napaka-importanting pagpapatuloy na aming trabaho sa pagbuo ng budget. At ngayon, sa isang higit pang transparent at accountable at bukas na paraan. Ang nakabitin lamang pong isang tungkulin ng Senado ay yung kaugnay ng impeachment processes kasi yung particular na impeachment complaint ngayon na naka-archive ay dinidinig pa ng Korte Suprema kung kanilang bibigyang daan o hindi yung motions for reconsideration tungkol doon. Pero lahat po ng trabaho ng Senado ay nagpapatuloy po. Okay, may katanungan din ho ang aking katandem dito si Mm. Bombo Everly Rico. Bombo Ever with your Apo. questions. Yes, Senator Risa, patungkol Yes. pa rin po dun sa may committee chairmanship, inoffer daw po sa Mhm. inyo ito pong pagiging chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee na kasalukuyan nga pong nag-iimbestiga dito sa maanumalyang flood control projects. Totoo po ba na tinanggihan niyo po ito, Senator? Basta po sa pag-uusap naming mga senador, ang lumabas po talagang consensus ay si Senator Ping, ang aming SP pro tempore, ang mamumuno dun sa Blue Ribbon Committee. At so suportahan ko po siya doon, lalo na po. Hindi na rin po namin, Senator, yung take po ninyo dito sa mistulang nagiging valuable na raw po itong flood control Mm. hearings nga po. Kapag nasa Senado daw po yung mga resource person, maraming kongresista po yung mga nakakaladkad na pangalan. Kapag nasa Kamara Mm. naman daw po sila, yung ilang senador, yung nagiging sentro naman po ng mga revelasyon. Ano po ang take nyo dito, Senator? Well, dapat hindi ito maging o tignan ng ating publiko na volleyball lamang. Dapat po ibang at hindi laro, no? Seryosong trabaho ito. Dapat meron po kaming ma-achieve at yun po yung layunin ng Senado sa pamamagitan ng Blue Ribbon Committee. And I would also expect layunin sa House of Representatives at lalo na yung bubuuin pang third o independent investigation body na ang layunin po namin, Bombo Everly, ay talagang mailabas lahat ng katotohanan, maipasok bilang findings sa committee report ng Senate Blue Ribbon Committee at makapagbuo din kami ng mga importanteng rekomendasyon in aid of legislation para po talaga matukoy lahat ng di umano'y culpable dito sa
corruption particular sa flood control projects, hindi lamang po yung mga contractors, pati po yung mga tiwaling DPWH officials and employees, at pati po kung may matukoy na mga mambabatas. At kagaya ng sinabi nung simula pa nitong investigasyon, sinabi ni Senator Ping, ay dapat meron talagang mga managot. So kumbaga, hindi ito laro, ito ay seryosong gawain na hindi lang ipapasa-pasang isang bola sa pagitan namin at ng House of Representatives, pero meron talagang goal na ma-achieve para sa ating mga kababayan. Kasi Bongbong Everly, galing sa mga kababayan natin, galing sa bawat isa natin, ang buwis na hinahawakang budget ng gobyerno at dapat ay ginagastos ng maayos. Hindi nawawala, hindi natatangay ng baha, at hindi yung naiiwan na lang sa baha yung ating mga kababayan na sila nga ang nagpondo nitong budget taon-taon. Right. Senator, sa ngayon nga po maliban sa Senado, meron din pong investigasyon ngayon sa Kamara. And aside from that, meron pang bubuuin po na independent commission sa ilalim naman po yan ng Pangulo. Sa tingin niyo po ba, kailangan pa po talaga na magkaroon ng independent probe team para sa kapareho pong investigasyon, Senator? Well, isa na po yung mungkahi maaga pa ni Senate President Tito Soto. At para sa akin, Bongbong Everly, hindi masama kung mas maraming investigating bodies ang kumikilos, lalo na kung pwede naman natin gawing complementary sa isa't isa ang gawain nito. Para nga maging mabunga, talagang ma-unearth o kaya maipalutang mula sa baha yung buong katotohanan ng mga kwentong ito at matukoy kung sino-sino ang dapat managot at makapagbuo ng tamang hakbang moving forward. Yan po, basta complementary ang trabaho namin lahat. Walang problema po doon para talagang makadeliver tayo sa ating publiko ng isang mas maayos na kaayusan dito sa usapin ng budget, ng project execution, at sa tamang paggamit ng pera ng bayan. Okay, finally, Madam Senator, kunin na rin po namin yung inyong saloobin doon sa paulit-ulit at yung ethics complaint ho, ano na ho nangyari dito? Yung ipinupukol po sa inyo, Madam Senator. Well, yan po ay inihain nila ilang linggo nang nakararaan. Sabi ko nga noon, ano yan, recycled lies at saka harassment. Haharapin ko yan kapag at haharapin ng buong buo kapag nabasa ko na yung complaint nila. Okay. With that, maraming salamat po, Madam Senator, at Salamat din po. good morning po sa inyo. Good morning po. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Senator Risa Ontiveros, ang bagong Deputy Majority Leader dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso.